Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1301 hanggang Kabanata 1310. Kabanata 1301. Masyadong huli na para tumakas sila ngayon. Ang reyna ng gabi ay galit na galit at nag-gesture siya gamit ang kanyang mga kamay upang takpan ang walang magawa na mga espiritu at nilalang ng isang mapang uyam na kadiliman. Pinagsama-sama nila ang bawat hibla ng lakas na natitira sa kanila sa isang pagtatangka upang itaboy ang masamang kadiliman, ngunit ito ay isang walang kabuluhang paglaban. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nasisipsip ng papalapit na itim na parang pinapakain nito ang kanilang mga handog. At hindi nagtagal, ang kadiliman ay nagwasak sa kanilang mga katawan tulad ng isang gutom na hayop bago ang isang bukas na piging na nangangailangan ng pagpapakain. Nakikita ko ang iyong mga panlilinlang. Ang walang Diyos na emperador ay sumigaw, nagtutulak pasulong patungo sa reyna ng gabi gamit ang kanyang walang Diyos na espada. Ang kanyang pagmamataas ay nakakasilaw, at hindi siya naniniwala na ang mga kalahating Diyos ay maaaring bumalik mula sa santuwaryo ng ikaapat na Diyos at pumasok sa santuwaryo ng ikatlong Diyos. Naisip niya na ito ay isang panlilinlang, isang ilusyon na ginawa ng manlilinlang na si Lotes, o isang doble na nabuo ng ilang puwersa sa pamamagitan ng mga nakaraang alaala at kasaysayan. Nakikita ang paglapit ng walang Diyos sa kanya, ang reyna ng gabi ay hindi nag-aalala. Siya ay kasing totoo ng gabi, at kasing totoo ng kadiliman kung saan niya pinapaligiran ang mapagmataas na emperador. Ang lahat ng ito ay naganap sa loob ng ilang segundo lamang, at pagkatapos, kasing bilis ng pagsisimula nito, natapos ito. Ang kadiliman ay tinanggal mula sa lugar. Tumingin si Hansen sa paligid, napansin na ang lahat ng mga nilalang at espiritu ay nawala kasama ang marahas na itim. Nasaan sila? Saan sila nagpunta? Tanong ni Hansen. Patay na sila, sabi ng reyna ng gabi. Tanong ni Hansen, maaari ba silang mag-respawn? Hindi. Ang ganitong pagpatay ay ganap, sagot ng reyna ng gabi na may perpektong katiyakan. Pagkatapos ay kumunat ang noo ng reyna ng gabi, ngunit ang bato ng espiritu na iyon ay maaaring magbigay sa kanya ng respawn. Hindi masama. Ina, tinutukoy mo ba ang walang Diyos na emperador? Tanong ni Lotes Empress. Tumango ang reyna ng gabi, at sinabi sa kanya, ang aking oras dito ay limitado. Bakit hindi ka sumama sa akin sa santuwaryo ng ikaapat na Diyos? Maaari kong garantiya ang iyong kaligtasan doon. Maaari akong sumama sa iyo. Kasing dali ng iyan. Tanong ni Lotes Empress na puno ng pagtataka. Tiniyak sa kanya ng reyna ng gabi, syempre, dapat mong malaman iyon. Bakit ka patatawag ng isang kalahating Diyos? Bakit ka patatawag sa akin? Hindi kita tinawag. Pagkatapos sabihin ito ni Lotes Empress, tinitigin niya si Hansen. Sabi ng reyna ng gabi, kung gayon, dadalhin ko siya. Mabilis na tinanggihan ni Hansen ang kanyang alok. Sinabi niya sa kanya, salamat, ngunit hindi na. Dalhin mo na lang si Miss Lotes. Kahit nakaaya-aya ang kanyang mga salita, sa ilalim ng ibabaw, si Hansen ay naglalabas ng apoy na nakadirekta kay Dragon King. Ang kanyang impormasyon ay mali na naman. Ang pagtawag sa isang kalahating Diyos ay isang shortcut papunta sa santuwaryo ng ikaapat na Diyos, at isang paraan kung saan ang isang nilalang na nagnanais na umakyat ay maiiwasan ang 10 hakbang ng banal na pintuan at ang mga naglilinis na apoy nito. Kahit na pinahahalagahan ni Hansen ang alok, mas gugustuhin niyang tahakin ang mga naglilinis na hakbang. At bukod pa rito, hindi pa niya nabubuksan ang kanyang ika-10 gene lock. At higit pa rito, alam ni Hansen na maaari siyang tumalon sa pool ng ebolusyon para sa kanyang sariling shortcut. Ina, tatahakin ko ang mga hakbang tulad ng ginawa mo, sabi ni Lotes Empress. Hinaplos ng reyna ng gabi ang buhok ng kanyang anak na babae at ngumiti. Sinabi niya sa kanya, mabuti na nais mong dumaan sa banal na apoy. Hindi lamang ito nagsasalita ng lakas ng iyong puso at determinasyon, ang mga benepisyo ay napakalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy ang reyna ng gabi sa pagtawag ng isang bagay na madilim. Ibinigay niya ito kay Lotes, sinabi sa kanya, wala akong gaanong oras. Kunin mo ito. Kung babalik ang walang Diyos na emperador para sa iyo, gamitin mo ito. Gamitin mo ito para sirain ang halimaw na iyon. Pagkatapos ay naglakad pabalik ang reyna ng gabi sa altar at naging isang estatwa ng bato. Hoy, huwag ka pang umalis.
Ako ang tumawag sa iyo, pagkatapos ng lahat. Nasaan ang aking regalo? Nagmamakaawa si Hansen habang papalayo siya, ngunit hindi siya pinansin. Naging estatwa siya bago pa siya matapos, at alam niyang hindi siya makakatanggap ng sagot. Pagkatapos ay nawala ang altar sa isang huling pagkislap ng kadiliman, at nang tumingin muli si Hansen at Lotus Empress sa paligid, nasa malapit na sila ng makinang na bato. Ang makinang na bato ay puno ng mga bitek, hindi katulad ng dati. At pagkatapos ng isang hindi mapakilang panginginig, tuluyan itong nabasag, gumuho sa isang bantan sa lupa. Ang Diyo na pag-aari ni Hansen ay sa wakas tumigil sa walang tigil na panginginig. Si Hansen ay nasaraan ng loob. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na tawagan ang Reyna ng Gabi, hindi siya nakatanggap ng kahit isang goodie. Haha, si Lotus Empress ay tumatawa, sa isang masiglang kalooban na hindi pa niya alam na kaya niyang ipakita. Lumapit siya upang aliwin siya, nag-aalok, paano kung ako ang magbigay sa iyo ng regalo? Anong regalo iyon? Naisip ni Hansen na ang pagkuha ng isang bagay mula kay Lotus Empress ay hindi masama. Ngunit pagkatapos ay napunta ang mga mata ni Hansen sa itim na hiyas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, ang Reyna ng Gabi. Isang guhit ng inggit ang tumawid sa kanyang isipan, at naisip niya na magiging mahusay kung makuha niya ito. Alam ni Hansen na hindi niya ibibigay iyon sa kanya. Iniswing ni Lotus Empress ang alahas sa harap ni Hansen at sinabi sa kanya, ito ang night gem na ito. Teka, ibibigay mo ba ito sa akin? Si Hansen ay labis na nagalak, ngunit nagmamadali siyang mag-isip. Hinayla pabalik ni Lotus Empress ang kanyang mga kamay na hinahaplos ang magandang bagay, sinasabi, syempre hindi. Kung gayon bakit mo ito iniswing sa harap ko? Pinagtitripan mo ba ako? Tanong ni Hansen, na may tuyong saloobin. Si Lotus Empress ay naglalabas ng isang masiglang ningning, at tila tunay na masaya siya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinabi niya, oo, haha. Pero huwag kang mag-alala, may mas maganda akong ibibigay sa iyo. Maaari kang mag-alok sa akin ng isang bagay na mas maganda. Hindi naisip ni Hansen na may anumang bagay na makakatalo sa isang regalo na ibinigay ng isang kalahating Diyos. Oo, gusto mo ba ito? Oo o hindi, tanong ni Lotus Empress. Kukunin ko ang anumang bagay na handa kang ibigay sa akin, sagot ni Hansen. Dahil kumuha na si Hansen ng isang bangkos ng prutas ng banal na sanggol, gusto niya ng ibang bagay mula sa kanya. Bukod pa rito, siya ang tumawag sa Reyna ng Gabi. Naisip ni Hansen na karapat-dapat siya sa gantimpala para sa gawaing iyon, tiyak. Pagkatapos ay naglakad-lakad si Lotus Empress sa paligid ni Hansen. Hinangaan niya ang mesla na biyaya ng kanyang mga hakbang sa pamamagitan ng isang masusing pagmamasid sa kanyang katawan. Maganda siya. Bago pa malaman ni Hansen kung ano ang ginagawa niya, sinabi sa kanya ni Lotus Empress, paano kung ako ang regalo mo? Ibig mong sabihin, hindi makapaniwala si Hansen sa nakakagulat na alok na natanggap niya lang. Oo, ako ang iyong regalo. Hindi ba mas maganda iyon kaysa sa isang walang kwentang night gem? Nagsalita si Lotus Empress na may nakakaakit na pag-uudyok sa kanyang mga salita, sa isang kaakit-akit na pang-akit. Oo, tama ka tungkol doon. Mas maganda ka kaysa sa isang hanggal na hiyas. Kailangan ka bang mag-empake ng bag, o handa ka nang sumama sa akin? Tumingin si Hansen sa kanya gamit ang mga mata na puno ng kasakiman. Kabanata 1302. Sinundan ni Lotus Empress si Hansen papunta sa silong ng lupa. Dinala niya rin sina Empty Witch at isang super nilalang na binubuo ng mga baging, ang huli ay pinangalan ng Green Vine. Sinabihan din silang sumunod sa autoridad ni Hansen kung kinakailangan. Kailangan pa rin ni Lotus Empress ang tulong ni Hansen, gaya ng kanyang pag-aalinlangan na ipinaliwanag sa kanilang unang pag-uusap, at nagudyok ito ng mga formalidad para sa isang pakikipagpalitan. Isang bagay na pinayagan ni Hansen. Bago pa niya mabuksan ang 10 gene lock, ang night gem ay magpapahintulot kahit sa kanya na talunin ng madali ang walang Diyos na emperador. Anuman, tinanong siya ni Hansen tungkol sa kanyang katawan. Sinabi niya sa kanya na kapag ang isang katawan ay nakatuon sa isang gene lock, mas madaling buksan ang mga gene lock. Kung ang isang tao ay maaaring maging bihasa sa maraming elemento, ang kakulangan ng isang angkla ay nagpapahirap sa proseso ng pagbubukas ng mga gene lock. Si Hansen ay natigil sa isang rot dahil dito, at sa loob ng isang mahabang panahon, kahit anong gawin niya, hindi niya mabuksan ang kanyang ika-10 gene lock. Nahayag na kakailanganin ang isang bagay tulad ng isang prutas ng banal na sanggol upang makatulong. Ngunit si Hansen ay nakakain lamang ng siyam sa mga ito, at ang pagiging maswerte na makakain ng tunay ay nakasalalay sa papel ng mga dice. Lahat ay nakasalalay sa swerte para sa karamihan ng mga nilalang.
Matapos kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa silong ng masamang Lotes, parang ang mismong pundasyon ng santuwaryo ng ikatlong Diyos ay marahas na nayanig. Ang pag-iisip ng napakaraming emperador at super nilalang na nasakripisyo ay nakakabaliw isipin, ngunit ito ay isang malungkot na katotohanan para sa karamihan, kasama ang mabilis na pagpapalawak ng sangkatauhan. Dahil si Moving Star Emperor ay kabilang sa mga nasakripisyo, masayang napapalawak ni Hansen ang kanyang lumalaking imperyo at ipinagkakatiwala ang kanyang mga silong at lupain. Ang silong ng walang Diyos ay wala sa malapit at ang balita tungkol sa kanya ay bihira mula ng araw ng sakripisyo. Ano man ang ginagawa niya, hindi siya nagpakita. Dinala ni Hansen si Purple Emperor at ginawa nila ang kanilang makakaya hanggang sa makarating sila sa silong ng demonyong Kopa. Pagkatapos, tumigil sila sa kanilang pagsulong. Si Cup Demon Emperor ang ikatlong anak ng Diyos. Napaka-powerful niya, at iniisip na hindi niya matatalo ang espiritu, naisip ni Hansen na dapat siyang mag-ingat ng kaunti at hindi pa siya galitin sa ngayon. Gusto ni Hansen na buksan ang kanyang ikasampung gene lock, na nakatuon muna sa lahat. Kaya, ipinagpaliban niya ang kanyang mga plano para sa pagpapalawak hanggang sa araw na lumakas siya. Kumonsalte si Hansen kay Lotus Empress, at pagkatapos ay nagpa siya na buksan ang ikasampung gene lock ng Jad Escan. Ayaw niyang buksan ang ikasampung gene lock ng Blood Pulse Sutra sa ngayon dahil ang mga benepisyo nito ay hindi gaanong malalim. Pangunahin nilang pinalakas ang kanyang mga gene at binigyan siya ng super sperm para makinabang ang kanyang mga magiging supling. Para sa kasalukuyan, mas mabuting iwasan ito. At gusto ni Hansen na i-level up ang Dangshan Sutra ng mag-isa dahil iyon ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pride and joy. Sa makatuwid, mas may katuturan na buksan ang ikasampung gene lock ng Jad Escan. Pinanatili ni Hansen ang 7 prutas at ibinigay ang iba sa kanyang mga kasama. At syempre, hawak ni Hansen ang tunay na nakolekta niya bago sumalakay si walang Diyos na emperador sa kaganapan tulad ng isang malaking party pooper. Habang pumunta siya sa isang liblib na lugar upang tamasahin ang bawat huling kagat ng tunay na prutas, sinabi niya kay Zero at Silver Fox na lumabas at bantayan ang lugar. Matapos kainin ang makatas na prutas, mabilis niyang ipinatawag ang Jad Escan at hinayaan itong sumipsip. Sa sandaling nangyari ito, parang nagkristal ang kanyang katawan. Habang tumatakbo ang Jad Escan, mas nagiging parang kristal ang katawan ni Hansen. Mabilis siyang nagiging isang bagay na parang iskultura ng yelo. Makikita ang utak at mga organo ni Hansen sa pamamagitan ng transparency ng kanyang katawan, at maging ang mga ito ay nagsimulang magmukhang nagkristal. Sa huli, naging isang estatwa siya na walang anumang buhay. Tumagal ng ilang sandali bago mangyari ang ibang bagay, at nangyari ito, ang kristal ay nagsimulang kumuha ng kulay cream ng jade. Katsa! Isang bitik ang nagsimulang gumapang sa creamy jade, hanggang sa ito ay naghiwalay at nagzigzag sa kabuuan ng bagong estatwang anyo ni Hansen. Goring! Nabasag ang jade na nagpapakita ng tunay na sarili ni Hansen. Pakiramdam ni Hansen na parang ipinanganak siyang muli at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay napalitan. Ang kanyang buhok ay nagniningning sa kumikinang na kagandahan ng mga bituin. Ang buong katawan ni Hansen ay nagniningning at medyo kakaiba ang hitsura niya. Kahit na ang isang kalahating Diyos ay hindi makakapagsabi kung si Hansen ay isang buhay na tao. Hindi dahil patay na si Hansen, kundi dahil ang kanyang buhay ay nakatago na ngayon sa loob ng kanyang katawan. Nikatikip na ito. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata na ngayon ay naglalaman ng kumikinang na kagandahan ng mga alahas. Ang prutas ng banal na sanggol ay talagang tumulong sa kanya na buksan ang ikasampung gene lock ng Jad Escan. Maaaring isa lang ang gene lock na naitaas, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng isang nilalang na may 9 na gene lock at isang nilalang na may 10 gene lock ay napakalaki. At nararamdaman na ngayon ni Hansen ang kapangyarihan sa loob niya, halos sa puntong takutin ang kanyang sarili. Nakakatakot kung gaano siya kapangyarihan. Matapos buksan ang ikasampung gene lock na ito, ang kanyang mga pandama ay napakasigla rin, ngunit sa ibang paraan kaysa sa Dangshan Sutra. Mula sa nakikita ni Hansen ngayon, ang mundo ay naiiba ang hitsura. Sinuot ni Hansen ang kanyang baluti at lumabas, nakatakas sa pansin ni Zero at Silver Fox nang hindi man lang sinubukan. Upang mapansin siya, kailangan niyang magsalita. Zero, atakihin mo ako gamit ang iyong bone dagger, pakiusap ni Hansen. Tila nagatubili si Zero, ayaw siyang saktan. Nakita niya ito, kaya sinabi niya sa kanya, huwag kang mag-alala, nandito si Little Silver. Tumango si Zero, at pagkatapos ay isang pulang ilaw ang lumipad patungo kay Hansen. Parang hindi niya ito maiiwasan. Ngunit tinututok ni Zero ang kanyang braso, ayaw siyang masaktan ng malubha. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay upang putulin at i-deflect ang pulang ilaw.
Nang gawin niya ito, parang ang bone dagger mismo ay natanggal ang takip. Ang mismong dagger ang nagpakita tulad ng isang maliit na pulang ilaw. Ibinigay ito ni Hansen sa kanya. Nang patayin niya si Saint Fan, hindi man lang napansin ni Hansen ang presensya nito, ngunit ngayon, mas marami pang magagawa si Hansen kaysa mapansin ang pagdating nito. Maaari niya itong mahuli. Kabanata 1303. Matapos buksan ng 10 gene lock, gusto ni Hansen na patumbahin ang silong ng demonyong kopa, ngunit kailangan muna ang tulong ni Lotus Empress bago niya magawa iyon. Sinabi niya kay Hansen ang gusto niyang gawin. Para sa isang ordinaryong espiritu ng hari, siyam na bukas na gene lock ang pinakamarami na makakamit nila. Ang pagkakaroon ng 10 ay isang napakabihirang bagay. Para sa isang emperador, ang pagbubukas ng 10 ay simula pa lamang. Kapag nakamit na ang bilang na 10, kailangan nilang magtrabaho sa kung ano ang kailangan nila upang akyatin ang 10 hakbang ng banal na pintuan. Ang paglalakad sa 10 hakbang ay isang malaking sugal, at ang mga nilalang na naglakas loob na lumapit sa pintuan ay dapat tiyakin na sapat na ang kanilang lakas upang mabuhay. Kung hindi nila kayang tiisin ang mga naglilinis na apoy ng hagdan, mamamatay sila. Kahit na ang mga nilalang tulad ni Jiang Yin ay halos hindi makumplito ang proseso ng pag-akyat at matiis ang apoy. Tiwala si Lotus Empress na kaya niyang harapin ang mga hakbang. Kahit na siya ang Panginoon ng prutas ng banal na sanggol, wala siyang ideya kung alin ang tunay, tulad ng lahat ng iba pa. Kaya, upang malaman, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng isang halaman na halos kapareho ng prutas ng banal na sanggol, at ginawa ang sinasabi nito sa lata. Walang proseso ng random na pagpili. Ngunit ang pag-aani ng prutas ay mahirap, sa pinakamagaan na salita. Iyon ang dahilan kung bakit ginanap niya ang mga kaganapang ito, lahat ng ito ay para sa pagpili ng mga individual na tutulong sa kanya sa gawaing ito. Gusto niyang mangolekta ng isang prutas na tinatawag na walang dumi na prutas, na isang prutas ng emperador. Hindi ito agresibo, mahirap lang kunin. Ang walang dumi na prutas ay nangangailangan ng isang nilalang na walang elemento upang mangolekta nito. Kung kinuha ito ng ibang tao, ang prutas ay madudumihan at magiging nakakalason. Ang mga gustong mangolekta ng prutas ay kailangan ding gumamit ng kanilang mga kamay. Ang mga kasangkapan ay hindi pinapayagan sa pagkolekta nito. Kaya, hiniling niya na si Hansen ang kumuha ng prutas para sa kanya. Nakahanap ako ng 6 na super nilalang at espirito upang tulungan ako sa paglipas ng mga taon, ngunit ang bawat isa sa kanila ay sinira ang prutas na sinubukan nilang kunin. Ngayon, isa na lang ang natitira, paliwanag ni Lotus. Ate Lotus, maaari kong kunin ang prutas gaya ng iyong kahilingan. Ngunit hindi ko masasabi sa iyo na sapat na ang aking kadalisayan upang makuha ito ng walang problema, at mangyaring huwag mo akong sisihin kung mabaigo ako. Pumayag si Hansen, ngunit ayaw niyang bigyan siya ng pag-asa na mabibigo. Si Hansen ay bihasa sa maraming iba't ibang elemento ng sabay-sabay, at ang kalikasan ng kanyang katawan ay medyo komplikado. Hindi siya sigurado kung angkop iyon sa pamantayan para maging dalisay. Kung hindi ito gagana, hindi ko sasabihin ng masama ang iyong pangalan. Ituturing ko na lang ito sa aking masamang kapalaran, magiliw na sagot ni Lotus. Kaya, pagkatapos noon, nagpa siya si Hansen na sundan siya sa lugar kung saan kailangan nilang pumunta. Siya mismo ay interesado na makita kung kaya niyang mangolekta ng prutas nang hindi ito nagiging nakakalason. Ang walang dumi na prutas ay tumubo sa isang isla na matatagpuan sa isang lugar sa walang hanggang dagat. Kahit na may bilis ng teleportation, ito ay isang malayo na lugar upang makarating, at magtatagal ito. Bukod pa rito, hindi niya magagamit ang kanyang mga kasanayan magpakailanman upang makarating doon. Kaya, hiniling ni Hansen kay Flying Fish King na dalhin sila sa walang hanggang dagat. Ang hari ng isda ay isang mabilis na bata, at dinala sila doon sa bilis na lumampas sa kanilang sariling mga kakayahan sa teleportation. Dinala ni Jianran si Bauer pabalik habang naghahanda si Hansen na umalis, kaya nang marinig niyang aalis siya kasama ang hari ng isda, nagmadali siyang sumama sa kanya. Tinanong ni Hansen si Empty Witch kung bakit si Bauer ang tinatawag niyang banal na espiritu, at ang sagot na natanggap niya ay si Bauer ay isang dalisay na nilalang. Hindi ito mararamdaman ng mga ordinaryong tao, at nalaman niya lamang ito nang ang Empty Vine mismo ay naghihinog. Naisip ni Empty Witch na si Bauer ay isang makapangyarihang binhi ng santuwaryo ng ikatlong Diyos sa kanilang unang pagkikita. Ngunit nang makarating siya sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, saka lamang niya napagtanto na si Bauer ay mas malakas at mas dakila kaysa sa kanyang inaasahan.
Ang mga gin ng prutas ng banal na sanggol ay hindi kasing lakas ni Bauer, at ang puno ng prutas ng banal na sanggol ay ang pinakamahusay na sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, kaya kung sino o ano si Bauer ay naguguluhan siya at si Hansen pareho. At ngayon na nakikita na niya ulit si Bauer, hindi na niya maramdaman ang kanyang mga gin. Alam ni Hansen na si Bauer ay higit pa sa isang lifespan ng isang halaman ng Gino. Maraming halaman ang maaaring magkaanak ng mga nilalang, ngunit wala sa kanila ang nakalabas sa mga santuwaryo at nakadalaw sa alyansa tulad ng kayang gawin ni Bauer. Ang dagat na kanilang nilakbay ay tinawag na walang hanggang dagat dahil walang nakarating sa dulo at nakabalik upang ikwento ang kanilang kwento. Mas kakaiba pa, ang dagat ay nasa langit. Ito ay isang kisame sa lupa sa ibaba, kung saan ang grabidad ay hindi gumagana ng tama. Kapag pumasok ka sa lugar, kailangan mong manatiling malapit sa lupa. Kung hindi, masisipsip ka sa dagat at mahuhulog dito na parang langit sa itaas. Sa paglipas ng mga taon, iilan lang ang nakabalik matapos masipsip sa dagat na iyon. Upang lumayo sa lupa, kailangan mo munang makarating sa isla. Ang dahilan kung bakit dinala ni Hansen ang hari ng isda ay dahil ito ang tanging nilalang na makakaligtas sa tubig ng dagat na iyon ng walang problema. Kung sakaling makalayo sila sa lupa, hindi sila agad mamamatay. Kabanata 1304. Nang makita ni Hansen ang walang hanggang dagat, nagulat siya. Naakit siya ng dagat na nakasabit sa itaas, kung saan lumalangoy ang mga isda sa ilalim ng mga kumikinang na alon na parang normal ang lahat. Naisip ni Hansen na ang pangunahing banta ay ang mga nilalang sa dagat. Ang mga ordinaryong super nilalang ay hindi sila mapapalayo sa lupa, ngunit ang presensya ng isang galit na super nilalang ay palaging magpapaalog sa kanila ng sapat upang makita nilang bumabagsak sila paitaas. Naglakad si Hansen sa lupa habang sinamahan sila ng hari ng isda mula sa itaas. Nag-isip si Hansen kung totoo ang kapangyarihan ng walang hanggang dagat. Pagkatapos ng lahat, tila walang pakialam ang hari ng isda. Hari ng isda, saluhin mo ako. Gusto ni Hansen na makita kung ano ang mangyayari kung tumalon siya. Nakahanay ang hari ng isda kay Hansen upang maibsan niya ang pagbagsak at maging isang sasakyan para kay Hansen na sumakay. Pagkatapos, nang umalis ang kanyang mga paa sa lupa, naramdaman niya ang isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya pataas patungo sa dagat. Parang nabaligtad ang grabidad at na-flip, ngunit nagkaroon siya ng problema sa muling pag-orient sa kanyang sarili. Si Bauer ay nagsiguro ring sumama sa kanya. Ginamit ni Hansen ang Jad-Esken, ngunit mabilis pa rin siyang bumagsak. Hinakbang ni Hansen si Bauer at tinutok ang likod ng hari ng isda, sinisiguro na hindi siya mapapalampas. Matapos makarating, nasa itaas na ng dagat si Hansen. Para itong asul na langit at lupa na nagpalit ng lugar sa isa't isa. Nakakatawa at kakaiba ang pagmamasid kay Lotus Empress na naglalakad sa lupa. Para sa kanya, naglalakad siya sa isang kisame na nakabaligtad. Sumakay na tayo sa hari ng isda. Mas mabilis ang ganito, sigaw ni Hansen sa kanya, upang mapabilis ang mga pangyayari. Naisip din ni Lotus Empress na mas maganda iyon, kaya tumalon siya pataas, pababa at lumapag sa likod ng hari ng isda. Ang pulang ibon ay madalas na nakakasama ni Bauer, at sumama ito sa maliit na pakikipagsapalaran na ito. Iwinagayway nito ang mga maliliit na pakpak at itinaas ang sarili upang lumutang sa itaas ng ulo ng sanggol. Pagkatapos, nag-transform ito sa isang isda at lumangoy kasama ang hari ng isda. Matapos mag-transform sa isang isda at lumangoy ng sandali, tumalon ito palabas ng tubig, bumalik sa isang ibon, at lumipad pabalik sa kanyang pugad sa ulo ni Bauer. Nagulat si Hansen tulad ng unang pagkakataon na nakita niya ang maliit na nilalang, lubos na nagulat na may isang bagay na ganap na nagbabago ng anyo. Patuloy itong sumusunod kay Hansen at Bauer sa pinakamahabang panahon, mula nang unang makita ito sa pond kasama si Exi Chingking. Ngunit bukod sa kakayahang mag-transform sa pagitan ng isang ibon at isang isda, hindi ito napatunayang kapaki-pakinabang sa anumang ibang kapasidad. Ito ay halos isang walang silbi na tagasabay. Patuloy na dinala sila ng hari ng isda sa isla na gusto nilang puntahan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang biglaang anino ang dumaan sa ilalim ng mga alon. Iniswing ng hari ng isda ang buntot nito, nagpapaputok ng gintong ilaw sa dagat. Pagkatapos ay lumipad ito sa ere. May isang malaki, tila kaaway na nilalang na nakasunod sa hari ng isda. Mukhang pating na may dalawang ulo, at lumundag din ito sa tubig sa isang katulad na paglipad. Sa kasamaang palad, kulang ito sa katalinuhan. Sinubukan nitong kagatin ang hari ng isda. Ito ay isang super nilalang lamang na may siyam na bukas na gene lock, kaya ito ay isang walang kabuluhang pagtatangka mula sa simula pa lang. Iniswing ng hari ng isda ang buntot nito upang itaboy ang nilalang, at parang isang lumang panahong pagsampal sa mukha.
Tandaan, mas malakas ito kaysa sa karaniwan. At nangyari ito ng maraming beses hanggang sa marinig ang masamang pagkabasag ng isang sirang pakwan. Ang isa sa mga ulo ay nabali. Sumigaw ang isa pang ulo ng piteng sa takot. Pagkatapos ay sinubukan nitong lumangoy palayo. Ngunit ayaw itong pakawalan ni Hansen. Tinapos niya ang trabaho gamit ang isang espada, tinapyas ang pangalawang ulo ng malinis. Super nilalang dalawang ulo na piteng napatay. Walang beast soul na nakuha. Ang laman ng nilalang na ito ay hindi nakakain, ngunit maaari mong anihin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Gusto ni Hansen na kunin ang Life Geno Essence nito, ngunit mabilis na lumulubog ang isda. Mas mabilis itong lumulubog kaysa sa normal, na parang nakakabit ito sa isang malalim na vortex na mabilis na humihila dito pababa. Ngunit biglang bumalik sa isang isda ang ibon. Pagkatapos ay sumisid ito sa dagat. Di nagtagal, bumalik ang isda na may Life Geno Essence sa bibig nito. Hindi masama, mukhang may silbi ka, kahit papaano. Nagulat si Hansen dahil kahit na ang hari ng isda ay hindi handang bumaba para dito. Bumalik sa isang ibon ang isda at lumapag sa balikat ni Hansen pagkatapos ay nag-tweet ito sa kanya. Bumalik na tayo sa lupa. Kung may masamang mangyari sa hari ng isda, wala tayong matutuluyan, sabi ni Lotes. Tumanggaw si Hansen sa pagsang-ayon, pagkatapos ay lumipad pataas ang hari ng isda at dinala sila sa lupa. Matapos makarating, nabaligtad ang grabidad. Ang dagat na ang nasa itaas ngayon. Bumalik ang hari ng isda sa dagat at patuloy na sumusunod sa kanila, sakaling kailanganin itong suluhin sila. Pagkatapos ng kalahating araw ng paglalakbay, walang ibang nag-abala sa kanila. Ngunit bigla, isang malaking grupo ng isda ang lumangoy patungo sa kanila. Patuloy silang tumalon pataas patungo sa ibabaw. Mukhang mga swordfish na 3 metro ang haba, ngunit kumikilos sila tulad ng mga gutom na pirana. Papunta ba sila sa atin? Nagtataka si Hansen na may kunot ang noo. Sila ang walang hanggang swordfish, medyo karaniwan. Ang kanilang rango ay mula sa ordinaryo hanggang sa super class, ngunit hindi sila kaaway. Dapat may dahilan kung bakit nagkakagulo silang lahat sa direksyong ito, kunot din ang noo ni Lotus Empress. Kabanata 1305. Sa sobrang pagmamadali, isang kawan ng walang hanggang swordfish ang patungo sa direksyon ni Hansen. Hindi sila papunta sa kanya, ngunit mabilis na dumaan sa kanya na parang tumatakas sila sa isang bagay na nasa direksyon kung saan naglalakbay si Hansen. Naunawaan ni Hansen ang kanilang pag-uugali, kinikilala na tumatakas sila sa isang hindi nakikitang banta sa abot tanaw. Hindi sila naroon upang magdulot ng gulo. Matapos tumingin sa malayo sa paligid niya, sa wakas nakita ito ni Hansen, isang anino, sinamahan ng mga tunog ng nag-ulong tubig. Nang dumaan ang walang hanggang swordfish sa hari ng isda sa itaas, ang tunog ng hindi mapakilang tubig ay naging mas malakas kaysa kailanman. At noon nakita ito ni Hansen ng malinaw. Ang halimaw ay parang pusit. Katulad ng kraken, ang mga braso nito ay nag-uunat sa kawalan, tumatama sa tubig upang makagawa ng ingay na parang para sa kasiyahan. Ang mga braso at galame ay puno ng hindi mabilang na mga suction cup, at malinaw na ang pagkakahawak ng gayong halimaw ay mag-aalis kahit na sa pinakamalakas na nilalang ng pagkakataong makatakas sa pagkakahawak nito. Ang pusit ay asul, at sa kabilang panig ng mga braso nito ay maraming mata sa hindi pantay na pamamahagi. Ang kakulangan ng pagkakasundo sa pagkakalagay ng mga mata ay nagpapulala sa buong halimaw na tingnan. Isa pang super nilalang. Natuwa si Hansen. Hindi na niya kailangan ng Life Geno Essences, ngunit hindi na siya tatanggi sa pagkakataong kumita ng isa pang Beast Soul. Kahit na nasakop ni Hansen ang maraming silong at kinuha ang maraming rehiyon, alam niyang hindi siya magtatagal sa santuwaryo ng ikatlong Diyos magpakailanman. Darating ang panahon na ang proteksyon at tungkulin para mapanatili ang mga teritoryo ay ipapasa sa iba, at kapag dumating ang panahong iyon, kailangang malaman ni Hansen na ang ibang mga tao ay sapat na ang lakas upang palitan siya. Kung hindi, ito ay magiging isang bagay lamang ng oras bago subukan ng mga espiritu na bumalik at kunin ang nawala sa pananakop ng tao. Ang pagkakaroon ng mas maraming Super Beast Soul ay makakatulong sa pagkapantay-pantay ng mga tsansa, paniniwala ni Hansen. Ngunit habang handa ng makipaglaban ang kraken na ito, tumigil ito. Sa puntong ito, lahat ng swordfish ay tumakas ng lampas sa abot nito. At ngayon, nananatili sa isang lugar, ang pusit ay nag-iikot ng mga galame at mga braso nito sa isang medyo nakakatawang pagpapakita. Hindi alam ni Hansen kung ano ang ginagawa nito. Bigla, may isang bagay na humawak sa kraken at hinaila ito sa ilalim ng tubig na may malakas na lakas.
Ang pusit ay parang isang puwersa na dapat katakutin, ngunit ito ay hinayla sa ilalim ng tubig na may nakakagulat na kadalian, pagkatapos ay dinala ng mas malalim at mas malalim at mas malalim. Nawala ito ng halos kasing bilis ng paglitaw nito. Nagmadaling tumawag si Hansen sa hari ng isda upang bumalik sa lupa sa itaas, dahil nakita niya ang isang anino ng multo sa dagat. Sa lugar kung saan naroon ang Kraken, may isang pulang ambon na nakaupo sa itaas ng nakakabahalang kalmadong dagat. Tungkol sa pusit, malinaw na napatay ito. Pero naisip ni Hansen na mas mabuting huwag magtagal, kaya may pagmamadali, sinabi niya sa lahat na magmadali. Nakakatakot, sinusubukan na maunawaan kung anong uri ng nilalang ang nakagawa ng one-hit kill sa isang nakakatakot na super nilalang tulad ng Kraken na iyon. Nandoon pa rin si Hansen sa walang katapusang presensya ng walang hanggang dagat sa itaas ng kanyang ulo, at mananatili ito doon ng mas matagal. Ito ay isang kaharian na kasing kakaiba ng panganib nito, at ang huling bagay na gusto niyang gawin ay ang panganib na mahulog sa tubig sa itaas. Parang hatol ng kamatayan, kasama ang hindi kilalang nilalang na nagkukubli sa ilalim ng asol. Hindi iba ang nararamdaman ni Lotus Empress, at lubos niyang pinahahalagahan ang pagnanais na mapabilis ang paglalakbay. Ngunit hindi nawala ang anino. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at tuwing tumitingin sila sa itaas, nandoon ang anino. Parang sinusundan sila. Nagkomento si Lotus Empress sa presensya nito doon, sinasabi, huwag mo itong labanan. Tandaan, mayroon pa rin akong night gem para sa proteksyon. Alam mo ba kung ano ang nilalang na iyon? Tanong ni Hansen. Sabi ni Lotus Empress, sa tingin ko. Nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa isang masamang halimaw na naninirahan sa mga tubig na ito, at kung tama ako sa aking palagay, ang bagay na iyon sa itaas ay ang tinatawag nilang sea ghost. Ano ang kaya nitong gawin? Tanong ni Hansen. Sabi ni Lotus Empress, walang nakakaalam ng eksakto, ngunit may gana ito sa mga super nilalang, tiyak na iyon. Mahilig itong pumili ng pagkain, kaya hindi ito kumakain ng mga mas mahina na nilalang. Maraming mga espiritu ang nagulat ng kanilang mga pagkikita sa Sea Ghost, at kung paano ito tahasang nasisiyahan sa pagkakahawak ng mga super nilalang at paghila sa kanila sa ilalim ng tubig upang kainin. Tumahimik si Lotus Empress ng sandali, na parang nag-iisip, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi, ngunit dapat itong lumitaw sa mas malalim na mga rehiyon ng walang hanggang dagat. Hindi pa tayo nakakarating ng ganoon kalayo, at higit pa rito, papunta tayo sa isang isla. Hindi dapat ito narito. Niloko ba siya ng hari ng isda dito? Nagtataka si Hansen ng malakas. Marahil. May posibilidad na nagkaroon ito ng bagong pagkagusto sa pagkain ng mga tao, at kasama ang isang makapangyarihang tao dito. Marahil ito ay isang bihirang pagkakataon na nais nitong subukan ang kanyang lakas laban, bukod pa sa kanyang mga panlasa, sabi ni Lotus Empress. Hindi sigurado si Hansen kung nagbibiro ba siya, nagtatawanan, o nakakabahalang katapatan. Well, kung ipapakita nito ang pangit nitong mukha, mayroon akong isang nakamamatay na suntok na may pangalan nito, sabi ni Hansen na may mahigpit na determinasyon. Kung magkakaroon ng labanan sa pagitan niya at ng hindi nakikitang nilalang, handa na si Hansen na harapin ito. Hindi siya natatakot. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, ang Sea Ghost ay sumunod lamang sa kanila. Tumanggi itong ipakita ang sarili, ngunit iyon ang nagpulala sa tensyon. At dahil sa paglitaw nito doon, ang buong rehiyon ay mukhang patay. Walang ibang buhay ang makikita. Sumisikat na ngayon ang araw kung saan dapat itong lumubog. Tumaas ito mula sa lupa, nagsasama sa abot tanaw ng dagat sa itaas. Papasok na ang gabi. Pagkatapos, lumitaw ang isang sobrang laki na buwan, kasama ang mga pilak nitong bituin. Naisip ni Hansen na susubukan ng Sea Ghost ang kanyang swerte sa ilalim ng tabing ng gabi, ngunit gayunpaman, walang nangyari. Nanatili ito kung nasaan ito, na parang pinapanood nila, pinag-aaralan ang bawat galaw nila. Dahil sa isang halimaw na nagkukubli sa itaas, hindi komportable ang pakiramdam ni Hansen. Parang anumang sandali ay maaari itong sumugod pababa. Ang pagsugod ay masama, pagkatapos ng lahat. Sa hating gabi, nakita ni Hansen ang malabong imahe ng isang bundok sa malayo. Napakataas nito, at ang tuktok nito ay parang tumutusok sa dagat na siyang kanilang langit pa rin. Iyon ang bundok ng Diyos. 300 milya pagkatapos ng iyon, makakarating tayo sa isla, paliwanag ni Lotus Empress, bago pa man tanungin ni Hansen. Pagkatapos ay nagtanong si Hansen, maaari ba tayong umakyat sa bundok? O masyadong mataas ito at mahuhulog tayo sa dagat? Sabi ni Lotus Empress, may mas kakaibang bagay sa bundok na iyon kaysa sa pagbaluktot ng grabidad. Kahit na ang mga emperador ay hindi naglakas loob na pumunta sa lugar na iyon. Bakit?
Ano ang kakaiba dito? Susundin ni Hansen ang kanyang payo at mananatili sa malayo, ngunit interesado siyang malaman kung ano ang dapat na nakakatakot sa bundok. Kabanata 1306. Ang masasabi ko lang, sinumang naglakbay sa bundok na iyon ay hindi nababalik, sabi ni Lotus Empress na may lungkot. Kahit na si Hansen ay minsan ay mapanganib, alam niyang mas mabuting lumayo sa ganoong lugar. Kung ang isang panganib ay makatwiran o sulit, palagi siyang magiging una na sumubok. Ngunit ang isang walang kabuluhang panganib ay hindi kailanman isang bagay na gagawin niya dahil hindi siya isang simpleng naghahanap ng kilati. Kaya, nagpasya si Hansen na mas mabuting tahakin ang mahabang daan. Naisip niyang mas mabuting maglakad ng karagdagang milya kaysa ipagsapalaran ang buhay at paasa shortcut ng pagtawid sa bundok. Ngunit bago pa niya ito maikot, bigla siyang nakarinig ng isang ungol ni Hansen at pagkatapos ay mga yapot sa malapit. Ang pinagmulan ng ingay ay hindi masyadong malayo at ang tunog ng mga yapot ay patuloy na tumataas ang lakas ng tunog. May papalapit na sa kanila. Ngunit kumunat ang noo ni Hansen, iniisip na may mali sa buong pakikipagsapalaran niya. Maraming beses nang narito si Lotus Empress noon, ngunit wala pang nangyari na katulad nito sa kanyang mga nakaraang pagbisita. Una, naroon ang palaging presensya ng si Ghost sa bahagi ng dagat na hindi dapat tirahan nito. Pangalawa, may bumababa mula sa bundok patungo sa kanila, sa kabila ng kanilang pagnanais na lumayo sa pagtaas. Tiyak na hindi ako ganito kamalas. Ang pagsasabing hindi maganda ang nangyayari kay Hansen ay isang pagpapagaan. At upang lalo pang lumala ang mga bagay, may mga makapal na kagubatan na nagbibihis sa mga gilid ng bundok. Ano man ang papalapit sa kanya ay nakatago sa makapal na mga dahon na nagiging sanhi ng hindi makita ni Hansen kung ano ito. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang nilalang at nagpakita ng sarili. Ito ay isang malaking elepante. Mukhang ito ay isang hayop na gawa sa obsidian, at tila kasing lakas at kasing tigas ng materyal. Habang tumatapak ang elepante palabas sa kagubatan, ang bawat hakbang nito ay nagpaalog sa lupa. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ang elepante ay hindi tumatakbo patungo sa kanila. Sa katunayan, hinahabol nito ang ibang tao. Ang taong hinahabol nito ay mga 50 taong gulang. Para sa isang surpasser, ang edad na 50 taon ay hindi masama, ngunit mukhang pagod at taong-unan siya, na may magaspang na hitsura na angkop sa isang tao na doble ang edad na iyon. Ang lalaki ay nakasuot ng battlesuit ng alyansa, ngunit ito ay sobrang sira at napunit, parang mga basahan ng isang pulubi. Gayunpaman, ang lalaki ay tila hindi nasugatan. Ang kawalan ng mga sugat at dugo, sa kabila ng mga luha sa kanyang damit, ay nagpapahiwatig na ang lalaki ay swerte na nakaipon ng ilang malapit na pagkatalo. Sa kabutihang palad para sa lalaki, ang obsidian na elepante ay hindi ang pinakamabilis na nilalang. Mabilis ito ngunit mabigat, at binigyan nito ang lalaki ng sapat na espasyo upang huminga at gawin ang kailangan upang manatiling buhay. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang lalaki patungo kay Hansen, sumisigaw, "Hansen, iligtas mo ako." Nagulat si Hansen na alam ng lalaki kung sino siya. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lalaki sa ilalim ng takip ng gabi, ngunit ang boses ay pamilyar na pamilyar. Sino man ito, isang kakilala niya. Ang katotohanang ang lalaki ay natatakpan ng dumi at iba't ibang dahon ay hindi rin nakatulong kay Hansen upang makakuha ng malinaw na imahe ng lalaki. Put asterisk K. Bakit ka narito, Professor Bai? Sa wakas, nakilala siya ni Hansen bilang si Bai Yishan ng St. Paul. Si Bai Yishan ay guro ni Hansen, para sabihin ng mahinahon. At nang makilala ng mga mata ni Hansen kung sino ito, tumalon siya pasulong upang tulungan siya. Mag-ingat ka, obsidian elephant na may siyam na gene-lock. Nakakatakot itong malakas, sigaw ni Bai Yishan kay Hansen na walang takot na sumasali sa kaguluhan. Siyempre, ang kanyang mga babala ay hindi gaanong nakakaapekto sa determinasyon ni Hansen. Bago pa man niya matapos ang kanyang pananalita, nakita ni Bai Yishan si Hansen na hanggang leeg sa pakikipaglaban dito. Gamit ang mga kamay na parang gawa sa kristal, naging isang figure ng yelo si Hansen. Pang! Ang obsidian elephant ay tumatakbo ng napakabilis, at may reaksyon na parang cobra, na kaya ni Hansen na sumugod pasulong at hawakan ang pangil nito. Nang magkasama ang dalawang makapangyarihang mandirigma, ang tanawin ay mabilis na naging isang gulo. Parang may marahas na lindol na nagdudulot ng pagguho ng lupa, ang rehiyon ay nabaligtad sa isang maputik, maalikabok na ambon. Ang elepante ay nakaharap sa isang mas malakas na kalaban kay Hansen. Ang panga ni Bai Yishan ay nasa dumi. Ginugol niya ang nakalipas na 10 taon sa pag-aaral ng nilalang, pinagmamasdan ng daloy ng enerhiya nito. Walang duda, maraming alam si Bai Yishan tungkol sa nilalang na ito.
Sa pinakamaliit, alam niyang hindi ito ang uri ng nilalang na dapat mong labanan ng masaya. Siyempre, alam niyang hindi ito ang pinakamahusay na nilalang. Bagamat mayroon itong napakalaking lakas, ang bilis nito ang Achilles heel nito. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay napakataas na kaya nitong patayin ng isang suntok ang anumang ibang nilalang na may siyam na gene lock na nakaharap dito. Nakita na niya ang maraming nilalang na hindi sinasadyang nakatagpo nito, tumalikod, at tumakas. Ito ay isang halimaw na walang nilalang o espiritu ang gustong makasagupa. Gusto ni Bayesha na pag-aralan ito at lumikha ng isang bagong hyper-geno art na pansamantalang tinawag niyang Elephant Sutra. Sa kabutihang palad, ang mas mabagal kaysa sa perpektong bilis nito ang eksaktong dahilan na nagbigay daan kay Bayesha na pag-aralan at siyasatin ang nilalang sa loob ng napakatagal na panahon. Ngunit nagkamali siya sa pagkakataong ito at ginulo ang pahinga nito. Ginhaising niya ang galit nito at lubos na nagalit ito. Anuman, nagulat si Bayesha nang makita si Hansen na nakikipaglaban dito. Hindi ako makapaniwala na ang kapangyarihan ng isang surpasser ay pantay o mas malakas pa kaysa sa elepante na ito, sabi ni Bayesha ng malakas. Isang segundo lang, halos tumalon palabas ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga socket. Nanginginig ang mga kalamnan ni Hansen habang binuhat niya ang buong elepante sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, parang naghahadges siya ng mga troso sa isang Celtic event, inihagis niya ito sa lupa sa malayo. Boom! Nabuo ang isang crater na 50 metro ang lapad sa lupa, na mabilis na tumalon si Hansen upang muling harapin ang elepante. Tumakbo si Bayesha pasulong upang makita kung ano ang mangyayari sa susunod, at hindi sinasadyang nahulog siya sa butas. Nagtataka si Hansen kung bakit ang elepante, sa kabila ng taas na inihagis ito, ay hindi nahatak sa dagat sa itaas. Hansen, ano ang iyong pinagsanay? Sabi ni Bayesha, tumayo. Lumilikha siya ng Elephant Sutra sa pag-asang bumuo ng isang hyper-geno art ng napakabilis, hindi mapigil na lakas. Matapos makita ang ginawa ni Hansen, nagsisimula na siyang mag-isip na nasayang ang kanyang oras. Kabanata 1307. Bago pa man makasagot si Hansen, ang elepante ay nakabalik na sa kanyang mga paa, sumusugod patungo sa kanya. Upang hindi masaktan ang kanyang guro, itinulak ni Hansen si Bayesha palayo. Pagkatapos, gamit ang kanyang nakahandang kamao, naglunsad siya ng suntok ng diretso sa matigas na ulo ng elepante. Biglang tumigil ang elepante. Hindi ito lumipad palayo o umatras man lang. Parang kotse na tumatakbo ng diretso sa isang pader na semento, tumama ito sa kamao ni Hansen at tumigil. Bumalik ang katahimikan sa mga tainga ng lahat doon sa isang sandali, bago pa man bumagsak ang elepante sa lupa. Pang! Nabuo ang isa pang crater nang bumagsak ito. Ang katawan ng obsidian elephant ay napakatibay. Tumayo ito at tumingin kay Hansen na may galit na mga mata na nagninanga sa apoy ng puot. Naramdaman ni Hansen na lumalakas ang kapangyarihan ng elepante, ngunit kakaiba, ang katawan nito ay lumiliit. Ang pag-unlad ng pagbabagong anyo nito ay sumabay sa tibok ng puso nito, at pagkatapos ng ika-10 tibok, ang laki ng elepante ay nabawasan sa laki ng isang baka. Ang obsidian na katawan ay mas matibay kaysa kailanman ngayon dahil sa mas siksik nitong laki. Nabuksan na nito ang 10 gene lock. Sigaw ni Lotus Empress. Kinilala ito ni Hansen, na pagtanto na binuksan lamang nito ang huling gene lock nito matapos niyang ibigay ang brutal na hampas na natanggap lamang nito. Matagal nang pinag-aralan ni Bayesha ng elepante na ito, ngunit parang isang dayuhang nilalang na ngayon. Ito ay umaapaw sa isang kapangyarihan na hindi pa niya nakikita kailanman, at ang takot ay nagpapahirap sa kanya na obserbahan ang pangyayari. Nakalimutan din ni Bayesha na nakatayo siya sa naging arena para makipaglaban ang dalawang higanti. Nasa panganib siya, at alam niyang kailangan niyang lumayo sa tabi ni Hansen sa isang sandali. Sa kabutihang palad, ang elepante ay hindi nakatuon sa isang partikular na elemento na naglalabas ng malawak na pinsala. Ang nilalang ay purong pisikal, at dahil dito, hindi nahuli si Bayesha sa crossfire. Tulungan mo ako sa pag-aalaga kay Professor Bai. Ibinigay ni Hansen ang utos kay Lotus Empress. Pagkatapos ay ipinatawag ni Lotus Empress ang kanyang mga protection na Lotus upang maprotektahan si Bayesha. Gamit ang Jade Esken na tumatakbo ng buong bilis, handa nang makipaglaban si Hansen sa elepante. Ito ang kanyang unang 10 laban sa 10 gene lock na labanan, at nasasabik siya. Ang mga kondisyon ng laban na ito ay magiging perpekto rin. Ang elepante ay hindi isang mapanlinlang na nilalang, at umaasa lamang ito sa pisikal na lakas. Ito ay ang perpektong kapaligiran para subukan ni Hansen ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, hindi lumapit ang elepante. Sa halip, nagsimulang umatras ito, umatras ng kaunti.
O hindi bababasa, iyon ang mukhang nangyari noong una. Mukhang galit na galit pa rin ang elepante, at ang intensyon nito ay upang makakuha ng mas mahusay na pagtakbo. Matapos maglakad pabalik ng malayo, parang nabasag ang isang dike. Ang elepante ay tumakbo patungo kay Hansen na may bilis ng isang bullet train. Bago pa nito mabuksan ang ika-10 gene lock, ang lakas ng elepante ay nahadlangan ng mas mabagal nitong bilis. Ngayon, ang bilis ay hindi na isang problema para dito. Sa katunayan, papunta ito kay Hansen sa bilis na mas malaki kaysa sa anumang nakipaglaban siya noon. Ngunit hindi na kailangang umasa lamang si Hansen sa kanyang mga kamao. At tiwala siyang kaya pa rin niyang harapin ito kahit nasa sarili nitong laro. Upang subukan ang kanyang lakas ng loob, tumayo siya kung nasaan siya, tumingin pababa, at iniharap ang kanyang ulo. Susubukan niyang makipagbanggaan ng ulo sa nagwawasak na hayop. Pang! Nagbanggaan ang dalawang puwersa ng kalikasan. Umatras ng kaunti si Hansen at tinapik ang kanyang noo. Hindi niya naramdaman ang sakit, sa katunayan, wala siyang naramdaman. Ang kaunting pinsala na natanggap niya ay medyo nakakatakot sa kabila ng kaluwagan. Ngunit wala siyang oras upang pag-isipan o humanga sa lawak ng kanyang lakas. Matapos matisod pabalik ng ilang hakbang, ang elepante ay sabik na subukan muli ang kanyang swerte. Tumakbo ulit ito patungo kay Hansen, parang palaso. Gusto niyang subukan ng ibang bagay upang ipakita ang lakas ng kanyang 10 gene lock, tumakbo si Hansen pasulong upang salubungin ang elepante sa kalahati. Nagkasagutan si Hansen at ang elepante ng matagal. Ang paligid ay nagsimulang magmukhang isang wasak at nasunog na impyerno. Nabasag ang mga bato, natanggal ang mga puno, at ang malalaking tipak ng lupa ay inihagis sa hangin upang mahayla sa dagat sa itaas. Nakakabighaning panoorin ang pag-unlad nito. Ang pagtapak ng kanilang mga paa ay sapat na upang sirain at ibaliktad ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Kaya mo yan, Papa. Sigaw ni Bauer, para suportahan si Hansen. Iwinagayway niya ang kanyang bote na parang foam finger. Naparalisa sa gulat si Bai Yishan. Ang Obsidian Elephant ay nagtataglay ng kapangyarihan na hindi pa niya nakikita kailanman, at alam niyang bukas na ang ika-10 gene lock nito. Ngunit sa pagsasabing iyon, hindi siya magugulat kung talunin ni Hansen ang ganitong kaaway. Siya nga pala ang taong nagpatamba ng isang silong ng emperador. Gayunpaman, hindi nito binawasan ang nakamamanghang tanawin ng kanilang labanan. Nakamamanghang panoorin siyang lumaban habang ginagawa niya iyon. Paano ba siya naging ganoon kalakas sa mga santuwaryo? Parang isang kalahating Diyos na nagdaya ng paraan papunta sa santuwaryo ng ikatlong Diyos. Nakamamanghang ito. Ang isip ni Bai Yishan ay puno ng paghanga kay Hansen. Matagal na niyang sinaliksik at pinagtrabahuhan ang kanyang Elephant Sutra, at kahit na magtagumpay siya sa paglikha ng isang napakatalino na Hyper-Geno art, ang teknik lamang ay hindi magpapalakas sa isang tao tulad ng kay Hansen. Pang! 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 Medyo pula at masakit ang noo ni Hansen, ngunit nagsimulang damyugo ang noo ng elepante. Naparalisa din sa gulat si Lotus Empress. Iilan lamang ng mga emperador ang nagtataglay ng lakas ni Hansen. Ngayon, hinangad ng Obsidian Elephant na bumalik sa bundok na pinanggalingan nito, natatakot na baka matalo. Naisip ni Hansen na habulin ito, ngunit bago pa man siya magpasya na gawin iyon, nakita niyang nagulo ang dagat sa itaas. Mabilis na nagkagulo ang tubig, habang may lumilitaw mula sa asol at sinubukang hawakan ng elepante na nakipaglaban kay Hansen. Napakabilis ng halimaw, at sa isang kisap mata, nasa ulo na ito ng elepante. Nang makita ito ni Hansen, nagulat siya. Ito ay isang itim na ibon ang dumating. Kabanata 1308. Nakita ng elepante ang paglapit ng ibon, kaya humarap ito at ginamit ang puno ng ilong nito sa isang pagtatangka na itaboy ito. Ngunit mabilis ang ibon gamit ang mga kuko nito, at maayos nitong nahawakan ang puno ng ilong. Pagkatapos, sa isang mabilis na pagliko, hinayla pataas ang elepante patungo sa dagat. Nagpumiglas ng husto ang elepante, ayaw sumama dito. Ngunit ang paglaban nito ay walang kabuluhan, at patuloy itong hinayla hanggang sa magbaliktad ang grabidad at nahulog ito sa asol. Gusto ni Hansen na pigilan ito. Ang elepante ang kanyang biktima, at naubos na ni Hansen ang maraming pagsisikap sa pagtatangkang talunin ito ng mano-mano. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, masyadong mabilis ang ibon, at huli na para pigilan ni Hansen ang pagkuha nito. Nawala ang ibon sa ilalim ng ibabaw ng dagat, dala ang elepante. Kakaiba, may napansin si Hansen sa pagkakataong ito. Nakita niyang nag-transform ang ibon sa isang isda sa sandaling bumalik ito sa tubig. Ano ba to? Ang bagay na iyon ay parang pulang ibon. Kaya nitong mag-transform sa isang isda kapag nasa tubig na ito.
Kumunat ang noo ni Hansen, habang ilang iba pang mga kaisipan at teorya ang tumawid sa kanyang isipan. Marahil dahil ipinanganak ang elepante sa lugar na iyon, ngunit napansin ni Hansen na hindi ito hinayla pababa at natapos. Sa tubig, naiwan itong mag-isa ng isda-ibon at pinapayagang lumangoy patungo sa tuktok ng bundok na dumidampi sa tubig. Ngunit bago pa man ito makarating doon, binuksan ng isda ang bibig nito na puno ng ngipin at kumuha ng malaking kagat sa elepante, pagkatapos ay nilamon ito. Duguan ng husto ang elepante kasunod ng kagat, ngunit sa pangkalahatan, ang sugat ay banayad. Pagkatapos, binuksan muli ng isda ang bibig nito. At halos sa kanyang pagkagulat, ang matigas na elepante ay nagsimulang hampasin ang mga alon ng nag-ulong dagat. Hindi inaasahan ni Hansen na pareho silang lalaban sa ganitong paraan. Ngunit ano man ang nangyayari, nasa kawalan ng elepante. Maaaring kaya nitong lumangoy, ngunit hindi ito masyadong bihasa sa pagkilos na iyon. At gaano man ito kalakas, hindi ito magtatagal sa magulong tubig. Ngunit habang iniisip ni Hansen na malapit nang matapos ito, isang dagandong ang narinig mula sa isang lugar sa bundok. May isang puting pagong, kasing laki ng mortar, na lumalangoy patungo sa dalawa na nakikipaglaban. Tumingin ng mas malapitan si Hansen sa nangyayari at napansin na may 6 na pagong. Lahat sila ay dumating upang tulungan ang elepante. Lahat sila ay super nilalang din. Hindi pa nila binubuksan ang kanilang ika-10 gene lock, ngunit matigas ang kanilang mga kabibe. Tuwing sinubukan ng isda-ibon na tukawin sila, ibinabalik nila ang kanilang mga ulo at paa sa loob ng kanilang mga kabibe, na tila sapat na ang mga pananggalang na katangian nito upang maprotektahan sila. Ang isda-ibon ay nakakuha din ng ilang kagat mula sa mga nakakainis na pagong sa gitna ng kaguluhan na kasalukuyang nangyayari. Dahil sa tulong na natanggap nito, nakontrol muli ng elepante ang sarili at nagpatuloy sa pagsisikap na lumangoy patungo sa kaligtasan ng bundok. Mukhang galit ang isda sa pagkagambala at sa katotohanang nakakatakas ang elepante. Kaya, nag-transform ito sa isang ibon muli at kinuha ang 2 pagong sa tuka nito, pagkatapos ay inihagis sila sa kalangitan. Narinig ni Hansen ang 2 tunog ng katsa, na nagpapahiwatig na ang kanilang pagbagsak ay hindi kaaya-aya. Nang tumingin siya, nakita niya na ang mga kabibe ng 2 masamang pagong ay tuluyang nabasag. Naisip ng 4 na natitirang pagong na mas mabuting tumakas na sila, kaya ginawa nila. Bumalik sila sa bundok ng kasing bilis ng pag-alis nila. Hindi gustong hayaan ng ibon na makatakas sila at ang kanilang mga paglabag ng walang parusa, kaya sinubukan nitong habulin sila. Ngunit maliit ang mga pagong, at kahit anong gawin ng isda-ibon, na umiikot sa bundok mula sa itaas, nawala ang paningin nito sa kanila. Kaya pagkatapos, humarap ito sa ibang target. Pupunta ito kay Hansen. Alam ni Hansen na hindi ito isang kaaway na dapat paglaruan o maliitin, kaya pinanatili niyang bukas ang kanyang 10 gene lock bilang paghahanda sa papalapit nitong pag-atake. Naghanda rin si Lotus Empress na lumaban, habang inihanda ng hari ng isda ang sarili para sa pag-alis sa dagat sa itaas. Ngunit pagkatapos, ang pinakakakaibang bagay ang nangyari. Habang handa ng maglunsad ng isang pag-ulan ng mga pag-atake sa papalapit na ibon, tumigil ito ng malapit sa kanya at naghulog ng 2 patay na pagong sa lupa sa harap niya. Ang ibon ay nag-tweet ng sandali at bumalik sa dagat, walang kibo. Lumitaw ito tulad ng dati, noong sinusundan nito si Hansen at ang kanyang mga kasama sa kanilang paglalakbay. Walang alinlangan, medyo nagulat ang lahat. Nagulat silang makita na ibinigay ng ibon isda ang 2 sa mga biktima nito kay Hansen. Lalo nang naguluhan si Lotus Empress. Marahil mali ako. Marahil hindi iyon ang Sea Ghost. Kumunat ang noo ni Lotus, matapos niyang gawin ang kanyang pinakamahusay na pagtatangka sa isang paliwanag. Tumingin si Hansen sa pulang ibon pagkatapos, at naisip sa kanyang sarili, pareho silang maaaring mag-transform sa pagitan ng ibon at isda. Marahil magkakamag-anak sila. Marahil gusto ng malaking ibon isda na alagaan ang maliit na pulang birdie isda. Hindi niya hahayaang masayang ang mga pagong, kaya ang sumunod na ginawa ni Hansen ay kinuha ang mga ito. Matapos tanggalin ang kanilang mga kabibe, nakatanggap siya ng 2 pang life geno essences. Pagkatapos nito, nililinis niya ang laman at tinanggal ang mga laman loob, pagkatapos ay inihanda niya ang mga ito bilang pagkain. Kung nakakain ang kanilang laman, patunay na sila ay pangalawang henerasyon ng mga super nilalang. Patuloy na sinusundan ng Sea Ghost si Hansen at ang kanyang mga kasama pagkatapos noon, ngunit hindi ito umatake. Sa ilalim ng proteksyon nito, dahil iyon ang kanilang inaakala ngayon, nakarating sila sa isla ng ligtas at walang ibang pangyayari. Bakit kaya tayo pinoprotektahan ng Sea Ghost? Tanong ni Lotus Empress kay Hansen. Naisip niyang maaaring may sagot siya, ngunit ang totoo, wala siya.
At dahil hindi siya sigurado kung ano ang iniisip ng si Ghost, hindi siya makasagot. Kaya, sa halip, nagpasya siyang magtanong kay Bai Yishan ng isang bagay. Nang maging isang surpasser siya, ipinadala siya sa isang abandonadong silong malapit sa walang hanggang dagat. Ang landas na kanilang nilakbay ay isang shortcut na kanyang nilikha at binuo. Sinabi ni Bai Yishan kay Hansen ang tungkol sa Elephant Sutra at ang pananaliksik na kanyang ginagawa, at pagkatapos ay tinanong si Hansen kung ano ang kanyang pinagsanay. Propesor, hindi mo dapat iwanan ang iyong pananaliksik. Mayroong isang bagay na talagang malinaw sa likod ng lahat ng ito. May kahulugan ang iyong pananaliksik. Tungkol naman sa aking natutunan, ito ay isang kasanayan ng pamilya Zhou. Gayunpaman, hindi ito angkop para matutunan ng sinuman. Kung ang iyong pananaliksik at pagpapaunlad ng isang bagong Hyper-Geno Art ay magtatagumpay, makikinabang ang sangkatauhan. Alam kong gagawin nito. Huwag mo itong iwanan, sabi ni Hansen, na may malambot at nakakaaliw na boses. Kabanata 1309. Naisip ni Hansen na ang isla ay magiging isang paraiso na hindi pa nasasira, tulad ng Hardin ng Eden. Naisip niya na ito ay isang lugar ng dalisay na karangyan at hindi pa nasisirang kagandahan, ngunit ang imaheng iyon ay mabilis na nasunog nang makita ng kanyang mga mata ang kanilang patutunguhan. Ang mga puno ay halos hubad na mga sanga lamang na nagzigzag mula sa lupa ng walang mga dahon na nakakalat sa lupa, itim at patay. Ang mismong tanawin ay parang gawa lamang sa putik kung saan natatakot ang damo na tumubo. Parang isang bastos na latian, puno ng mga makati na kanal at latian na puno ng mga nabubulok na bangkay. Nahihirapan ang isipan ni Hansen na maunawaan kung paano maaaring tumubo ang isang banal na prutas sa ganoong lugar, lalo na ang isa na may ganoong sensitibo at dalisay na mga kinakailangan para sa matagumpay na pagkolekta. Dinala ni Lotus Empress si Hansen sa masamang tirahan na iyon na parang walang mali. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang puno na nakatayo ng maikli sa taas ng mga 3 talampakan. Ang puno ay tumutubo mula sa basa na putik na lupa, ngunit kakaiba, ang mga ugat nito ay kumikinang na malinis. Sa gitna ng pangit, basa na tambakan, ang puno ay naglalabas ng bango na talagang kaaya-aya. Ito ay isang kakaiba at nakakapansin na kaibahan sa tanawin na nakapalibot sa kanila ngayon, ngunit ang amoy ay napakasarap kaya kung pipikit ka, halos makalimutan mong nasa gitna ka ng putik hanggang tuhod. Ito ang walang dumi na prutas, sabi ni Lotus Empress, na may mahinang pag-gesture patungo sa puno. Bago lumapit dito, tumingin si Hansen sa isang kalapit na puno at pumikit. Pagkatapos, mabilis niyang hinayla pabalik si Lotus Empress palayo dito. Kailangan ba ng number 1 jester ng santuwaryo na maglaro ng mamamatay upang makuha ang kanyang mga kaaway? Malakas na sabi ni Hansen, para marinig ng isang taong hindi nakikita. Nagulat si Lotus Empress sa kanyang mga salita, at humarap siya sa lugar kung saan tumingin si Hansen. Doon, na parang mula sa wala, nakatayo si walang Diyos na emperador. Alam ni walang Diyos na emperador na pupunta siya doon upang kunin ang prutas, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta. Naghihintay siya sa kanilang pagdating. Ito ay isang mapanganib na lugar para magkaroon ng paghaharap. Malapit sila sa walang hanggang dagat, at ang pagtalon ay maaaring magdulot sa kanila ng pag-ikot at pagliko sa pamamagitan ng hindi tiyak na mga paghila ng grabidad. Bukod pa rito, walang garantiya na matatalo nila si walang Diyos na emperador, kahit na makipaglaban sila sa kanya sa isang lugar na may tamang pagkakaapakan. Hindi rin kayang tumawag si Hansen ng isang kalahating Diyos doon. Ang mga kondisyon ng kanilang pagkikita ngayon ay hindi maganda, at walang gaanong kalayaan upang makalayo sa pagkakaroon ng isang huling desisyonal na pag-aaway sa espiritu na tila nasisiyahan sa pag-uusig sa kanila. Umilaglag ang boses ni walang Diyos na emperador nang magsalita siya. Ang pagdating nito ay walang ibig sabihin. Ang kamatayan ay kamatayan, ang paghahatid nito ay walang pakialam. Sa tingin mo kaya mo kaming patayin? Ngumisi si Hansen. Alam kong kaya ko. Alam kong gagawin ko. Wala na si Night Empress upang tulungan ka sa pagkakataong ito, bata. Naglakad pasulong si walang Diyos na emperador na nakataas ang kanyang itim na espada, handa nang sumalakay. Hindi siya naglakad ng mabilis, dahan-dahan lamang at matatag. Napakasindik niya, at alam niya ito. Ibinaba niya ang espada at itinuro ito kay Hansen, ang taong pinakakinamumuhian niya. Iyon ang kanyang target, walang alinlangan tungkol dito. Hindi man lang niya inalintanan na tingnan si Lotus Empress. Hindi ko kailangang tawagin siya para patayin ka, naisip ko lang na maganda na makita ang matandang babae. Habang nilalaro ni Hansen si walang Diyos, ipinasa niya si Bauer kay Lotus Empress. Pagkatapos, nagsimulang magningning siya at itinago ang kanyang buhay. Patayin natin siya ng sama-sama. Hawak ni Lotus Empress ang Night Gem sa kanyang kamay.
Okay lang. Alagaan mo si Bauer at ang propesor, kaya ko ito, sabi ni Hansen. Hindi na nag-antay pa si walang Diyos na emperador. Bigla niyang iniswing ang kanyang espada patungo kay Hansen na may nakakatakot na lakas. Iwasan ito ni Hansen na may simpleng biyaya. Ang espada ay dumaan sa kanya na nagdudurog ng isang nabubulok na kalansay na nakakabit sa isang puno sa likuran niya. Ang pag-iwas ay perpektong naisakatuparan at nagpost ito kay walang Diyos sa isang sandali. Inaasahan niyang patayin si Hansen doon at pagkatapos at hindi siya sigurado kung ang kanyang tao na kaaway ay nakaligtas sa kanyang galit na pag-atake sa pamamagitan ng tunay na talento o malas. Sa susunod na segundo, naghiwa ulit siya patungo sa kanya. Iniiwasan ni Hansen ang pag-atake upang salubungin ng isa pang biglaang pag-swing. Matagumpay na naiwasan ni Hansen iyon at ang susunod na ilang na dumating ng sunod-sunod. Ang mga pag-atake ay halos hindi man lang makalapit sa kanyang mga damit. Nagulat si Lotus Empress dahil ang pag-iwas sa mga pag-atake ni walang Diyos na emperador ay hindi pa naririnig. Alam niyang tiyak na mapapatay siya sa unang pag-atake. Sa katunayan, medyo masaya na si Hansen ngayon. Matapos niyang buksan ang kanyang ika-10 gene lock, nagkaroon siya ng pagkakataon sa kanyang labanan sa mga kagaya ni walang Diyos na emperador. Siyempre, hindi gaanong pinahahalagahan ni walang Diyos na emperador ang kanyang kalaban. Itinuring niya ang bagong kapangyarihan ni Hansen bilang mahina at simpleng gasolina para sa pagkaduwag, sapagkat pinapayagan nito si Hansen na tumakas at wala ng iba. May iba pa na makakakita sa mga pag-atake ni walang Diyos na emperador, ngunit ang kanyang focus ay hindi kailanman sa kapangyarihan na taglay ng mga ito. Itinaas ni walang Diyos na emperador ang kanyang espada at nagsimulang magluto ng isang bagyo ng kapangyarihan, tulad ng paggugulong ng isang bulkan na malapit ng sumabog. Habang nagaganap ito, napansin ni Hansen ang isang anino na tumataas sa likuran ni walang Diyos na emperador na parang isang demonyo. Dinala ni Lotus Empress sina Fish King, Bauer, at Bai Yishan palabas ng isla. Ngayon, nakatayo siya ng tahimik, na hawak ang kanyang night gem. Malakas ba siya? Tanong ni Bai Yishan. Sumagot si Lotus Empress sa pamamagitan ng pagsasabi, siya ang anak ng Diyos na nanguna sa Divinitized Bout. Nagulat si Bai Yishan, na nagsasabi, wow. Ibig sabihin, siya ang pinakamalakas na espiritu sa buong santuwaryo ng ikatlong Diyos. Magiging maayos ba si Hansen sa pakikipagkompetensya sa kanya? Hindi ako sigurado kung siya ang pinakamalakas, sabi ni Lotus Empress bago ipaliwanag, at binuksan lang ni Hansen ang kanyang ika-10 gene lock. Totoo, hindi ko alam. Mukhang kinakabahan si Bai Yishan, ngunit doon nagsalita si Bauer upang magsabi ng isang bagay na mas nakakaaliw. Sinabi niya, mananalo si Papa. Naisip nilang si Bauer ay parang isang walang muwang na bata, hindi nauunawaan ang mga pusta at mga kapangyarihan na nagaganap. Si Hansen, pabalik sa larangan ng digmaan, ay nakahawak kay Taya at Phoenix Sword. Talagang inaabangan niya ang pag-stress test sa kanyang mga makina at pagtingin kung ano ang kaya niyang gawin sa kanyang Jad Esken na may 10 bukas na gene lock. Ang espiritu at ang tao, na parehong nakahawak sa kanilang mga paboritong armas, ay nagkasalubong sa isa't isa. Hindi nila ginawa ito ng napakabilis, ngunit mayroong isang gravitas sa kanilang labanan na bihirang maramdaman. Ito ay isang labanan ng napakalaking kahalagahan, at parang babagsak ang langit. Sa likuran ni walang Diyos na emperador, may isang anino na parang demonyo. Mayroon itong mga kuko na nag-swing patungo kay Hansen. Kabanata 13:10. Sa sandaling sumugod si walang Diyos pasulong, ginawa rin ni Hansen. Ang demonyo ay isang nagtitipon na puwersa sa paligid ng espada ng kanyang kaaway, at nagtatanim ito ng takot sa loob ng mga kalaban nito. Nagpapahiwatig ito sa kanila na parang walang takas, at ang susunod na paghampas ay ang kanilang huli. Ang mga espada ni Hansen ay simpleng mga espada at walang anumang magarbong kapangyarihan. Para sa lahat ng layunin, sila ay ordinaryo at hindi espesyal. Nakita ni Bai Yishan ang espada ni walang Diyos na lumitaw sa likuran ni Hansen na hindi nagbibigay ng anumang tunog o indikasyon tungkol sa tunay nitong landas. Ngunit si Hansen, na nakahawak sa kanyang mga espada, ay nakayuko pasulong. Sino kaya ang mananalo? Tanong ni Bai Yishan ng malakas. Masyadong mabilis ang paggalaw ng dalawang nakikipaglaban para masundan ang kanyang mga mata, at halos isang gulo lamang ito. Umiling si Lotus Empress at nanatiling tahimik. Hindi niya alam. Nakita niya ang Phoenix Sword na tumama kay walang Diyos, na maganda, ngunit hindi naharang ni Taya ang pag-atake na papunta kay Hansen. Sa kabutihang palad, hindi tumama ang pag-atake ni walang Diyos na emperador. Ang dibdib ni walang Diyos na emperador ay nasugatan, na mabilis na nagsimulang tumulo ng dugo.
Ang dibdib ni Hansen ay may isang magaan na sugat, ngunit ito ay isang menor de edad na gasgas lamang kung ikukumpara. Ito ay banayad, at halos isang gasgas lamang na tumulo ng mahinang bakas ng dugo. Nagulat si Hansen na kaya ng Jadesken na gawing napakatibay ang kanyang katawan, at kahit na ang mga pag-atake na ibinigay ng isang tao tulad ni walang Diyos na emperador ay nagdulot lamang ng napakaliit na pinsala. Humarap si walang Diyos. Ang kanyang sugat ay hindi pa nakamamatay, at maaari siyang gumaling ng napakabilis, ngunit mukhang nagulat siya. Malinaw na matagal na ang nakalipas mula nang huling masaktan siya sa labanan. Katulad din, halos hindi makapaniwala si walang Diyos na emperador na kaya niya lang mag-iwan ng gasgas sa katawan ni Hansen dahil nagawa niyang saktan si Hansen noon. Ginamit mo ba ang prutas para buksan ang iyong ika-10 gene lock? Tanong ni walang Diyos. Hindi sumagot si Hansen, at sa halip, mabilis na sumugod pasulong upang muling umatake. Nataman si Hansen dahil ang double fly ay hindi kasing epektibo na maaari nitong maging. Ngunit okay lang. Kung iyon ang lawak ng mga pag-atake ni walang Diyos na emperador, wala nang dapat ikatakot si Hansen, at alam niya ito. Ang mga pagkislap ng bakal sa bakal na labanan ay matatag at halos patuloy na nag-iilaw sa madilim na isla. Hindi kayang umiwas o harangan man lang ni walang Diyos na emperador ang mga pag-atake ni Hansen, at paulit-ulit siyang nasusugatan. Nang tumama ang espada ni walang Diyos kay Hansen, parang binubugbog niya ang isang kahoy na stick sa isang bato. Natuwa sina Bayesian at Lotus Empress nang makita ito. Ngunit bigla, lumipad pataas si walang Diyos na emperador, nag-iiwan ng isang daloy ng dugo habang siya ay umaalis. Tumakas siya. Tanong ni Bayesian. Naparalisa sa sobrang gulat si Lotus Empress sa nangyari dahil walang nakakumbinsi kailanman kay walang Diyos na tumakas. Ngunit hindi nag-aalala si Hansen na habulin siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na maabutin at mapatay siya ni Hansen, sa huli ay mag-respawn siya sa kanyang bato ng espiritu. Malakas siya, ngunit hindi sapat na malakas upang basagin ang bato ng espiritu tulad ng ginawa ng Asura Sutra noong nakaraan. Ang Asura Sutra ay hindi rin makapagpapalakas ng depensa ni Hansen tulad ng Jadesken, kaya okay lang iyon. Sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, halos hindi na matatalo si Hansen. Siya ay isang tunay na puwersa na dapat katakutin. At kaya, dahil wala na si walang Diyos na emperador, nagpasya si Hansen na bumalik patungo sa walang dumi na prutas. Bumalik sina Lotus Empress at Bayesian sa tabi ni Hansen. Kaya, ang kailangan ko lang gawin ngayon ay kurutin ito. Walang pakialam na tanong ni Hansen kay Lotus Empress na parang walang nangyari. Oo, sige, sabi ni Lotus Empress. Inilahad ni Hansen ang kanyang kamay at hinawakan ito. Parehong kinakabahan sina Hansen at Lotus Empress, nagtataka kung gagana ba ito. Nakarating na sila sa puntong ito, at matagal nang naghihintay si Lotus Empress para sa tamang tao na dumating at tulungan siyang mangolekta nito. Dahil walang nangyari sa prutas habang hinahawakan niya ito, sinabi ni Hansen, talagang dalisay ang aking katawan. Sabi ni Lotus Empress, maganda. Pitasin mo ito at dalhin mo dito. Pinitas ni Hansen ang prutas mula sa sanga, at tulad ng inaasahan ni Lotus Empress, hindi ito nabulok. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Hansen. Hindi nang ahas na lumapit ng husto si Lotus sa prutas na hawak ni Hansen, sakaling hindi sinasadyang madumihan niya ito. Maaari mo ba akong tulungan na balatan ito? At pagkatapos ay pakainin mo sa akin. Lumuhad si Lotus at binuksan ang kanyang bibig. Binalatan ni Hansen ang prutas para sa kanya, ayon sa utos. Pagkatapos ay pinigil niya ang katas sa kanyang bukas na bibig. Mukhang sobrang nagulat si Lotus Empress nang mangyari ito. At habang ginagawa niya, nagsimulang magningning ang kanyang katawan habang ang mga pores ng kanyang katawan ay naglalabas ng puting singaw. Pinapakain ni Hansen sa kanya ang huling patak ng katas, at nang matapos na siya, umatras siya upang panoorin ang tanawin ng kanyang pagiging tuluyang nababalot ng puting singaw. Bigla, ang kanyang paghanga sa nangyayari ay natapos at nagbago ang kanyang mukha. Nakatanggap siya ng tawag mula kina Moment Queen at Thorn Queen. Ate Lotus, may nangyari sa silong. Kailangan kong umalis kaagad. Iniwan ni Hansen ang Fish King kasama ang iba. Nagpaalam siya kina Bauer at Bayesian, at pagkatapos ay lumipad pabalik.